Isa pang napakagandang umaga sa ating lahat. Ang lahat po ba ay ready na pong magpuri sa ating Diyos? Amen. Sa umagang ito, patuloy po natin siyang pupurihin at sasambahin. Ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon na patuloy po naming aawitan. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ay mabuti. Ating itaas ang kanyang banal na pangalan sa umagang ito. Sama-sama po tayong aawit ng papuri at pagsamba. We worship and magnify your name, Jesus. You deserve all this glory and honor. Hallelujah! Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, 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 now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Let us worship. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, let us confess. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee we will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Let us worship God. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, say it once again. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, let us declare. One day every tongue will confess you are the God. Oh, thank you, Lord. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One
tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Hallelujah. Salamat po. Patuloy po tayong umawit ng papuri sa ating Panginoon. At patuloy nating itaas ang kanyang banal na pangalan. Sabihin po natin, ang Panginoon ay faithful sa atin. Ang Panginoon ay mabuti at sapat sa ating buhay. And He say forever, same, and He will never change. Oh, hallelujah! Lift our voice unto the Lord. Give Him glory that He deserves. Oh! Jesus! Faithful, that is the name, and you are able. You say the same now and forever. You will never change. Giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire by your unshakable word. Let us say, we come to you now, in trust we pray. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith we pray, for your will to be done. Oh, tell you, Jesus, you are faithful indeed. Faithful, that is the name, and you are able. You say the same now and forever. You will never change. Hey, Lord, giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire by your unshakable word. We declare, we come to you now, in trust we pray. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith we pray, for your will to be done. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith we pray, for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith we pray, Lord, for your will to be done. Woo! Thank you, Lord. Let's say builder. Builder, what you have started, you will see through. On solid ground, we stand our breakthrough, with hope that is fear and secure. We come to you now, in trust we pray. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith we pray, for your will to be done. We know that you have gone before us, so we have your promise to proclaim. We are stepping out in faith we pray, for your will to be done. Oh, that's Jesus. Builder, what you have started, you will see through. On solid ground, we'll stand a breakthrough, with hope that's firm and secure.
We come to you now. In trust we pray. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. We, oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to secure. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Oh, thank you, Jesus. Faithful. Oh, you are God. Let us shout. Faithful, that is your name, and you are able. You say the same now and forever. Shout, you will never change. Giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire by your unshakable word. We come to you now, in trust we pray. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. We will go. We will follow you. Oh, thank you, Jesus. We hold on to you. Shout! We will go to you, Lord. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We
before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to once more. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. Oh, you are Jesus. You'll never change. Forever you are faithful. Oh, thank you, Lord. Oh, we'll worship you, Jesus. Salamat po, Panginoon. I'm going to worship you till the end, Jesus. Oh, you're mighty, magnificent God, holy to be praised and adored. Salamat po, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Worship you, Lord. Let's say, thank you, Lord. And let's say, worship you, my Lord, until the very end. Worship you. Worship you.
Jesus. Oh, thank you, Lord. Until the very end. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We lift your name. Oh, hallelujah. Oh, thank you for your love, Lord. In my darkest hour, you gave me hope and gave me life. You give a love that's greater. You lead me out of darkness and into your light. I was blind, but now I see. Your mercy, it has set me free. Your favor's all around me. Your radical love has found me. And now I sing. And take my heart, Lord, it is yours. It is yours. It is yours. Take my heart, Lord, it is yours. It is yours. It is yours. You found me in my darkest hour. You gave me hope and gave me life. You give a love that's greater. You lead me out of darkness and into your light. I was blind, but now I see. Your mercy, it has set me free. Oh, your favor's all around me. Your radical love has found me. And now I sing. And take my heart, Lord, it is yours. It is yours. It is yours. Take my heart, Lord, it is yours. It is yours. It is yours. No one else can save my soul. No one else can make me whole. Jesus, you have won me. Your radical love surrounds me, and now I sing. Take my heart, Lord, it is yours. It is yours. It is yours.
deserve all this glory. Oh, wonderful God, we praise you, Jesus. Oh, let us worship Him. Oh, we thank you, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. For you are truly our God. You are not going to forsake us, and you're truly faithful unto your children, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. At sa umagang ito, ang puso po namin ay patuloy pong lumakas, nagalak sa pagbibigay papuri sa inyo. Patuloy mo kaming palakasin ng iyong mga salita, Panginoon, na patuloy naming dadalhin sa araw-araw. Salamat po sa kabutihan mo. O isa pong karangalan ang bibigay ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, ang narito. Isa pong kagalakan ang narito upang makinig ng iyong mga salita. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Pinupurit sinasamba ka namin. Ang lahat pa ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Good morning po. Magandang umaga, lalo na sa mga nasa kani-kanilang tahanan. Sana sama-sama pa rin ang pamilya with social distancing. Ayan. At patuloy nating pinapatupad yung tawag dito, ah, minimum safety protocol. At tayo muna po tayong lahat para po pag-pray natin yung mga may karamdaman sa oras na ito. God, praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama. Salamat sa pagmamahal mo, pagkakita mo sa patuloy mong pagprotekta at pagpapagaling sa lahat ng mga may karamdaman. Salamat po, O Diyos, dahil alam namin na ito ay napagtagumpayan mo na sa bundok ng Kalbaryo, kung saan, O Diyos, na nagkalatay ang iyong katawan at nabuhos ang iyong dugo para po sa bawat anak mo. At alam po namin, O Diyos, ang lahat ng problema sa sanlibutan ito ay napagtagumpayan mo na. Kasama po ang sakit karamdaman ay ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Kaya nga po sa mga oras na ito, sino mang may sakit karamdaman na nasa kanilang tahanan o nasa mga ospital, salamat po, O Diyos, dahil clinic-claim namin, alam namin na receive na nila ang kagalingang nagmumula sa iyo. Ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapala sa aming lahat. Ikaw ang Diyos na pakikinggan namin muli ang iyong mga salita sa oras na ito at patuloy naming dalangin ng aming malawak na kaisipan, malambot na puso upang ang mga salita mong muling matatanim sa puso ng bawat isa. Ito po maunawaan namin lubos at ito po ay maging wisdom na siya namin kikilos sa amin pong mga kani-kaniyang buhay. Salamat sa iyong banal na spirito. Alam namin ikaw ang Diyos na patuloy na nangunguna sa bawat isa. Sa pamamagitan ng banal mong spirito na nananahan sa puso ng bawat isa sa amin. With the faith of Jesus, lahat ng mga bagay na aming sinasampalatayanan, pinaniniwalaan, alam po namin, O Diyos, ito ay may katagumpayan na. Lahat ng ito'y dalangin namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sound check.
Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sabihin mo sa kalayong-kalayo mo, good morning. So, palagi pong saan ba yung clicker? Ayan. Palagi pong mabuti ang Diyos at hindi po nagbabago. At palaging nandoon ang pagmamahal niya sa atin, ang masaganang biyaya niya. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na Ikaw ang Diyos na sa amin patuloy na magtuturo. At Ikaw ang Diyos na patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. At marapat lamang, hindi lamang tuwing araw ng linggo, Ikaw ay aming pinapupurihan, pinasasalamatan, at taking time to listen to Your Word. But instead, Lord, every moment ng aming buhay, Ikaw ang siyang aming ikinikilos. Ang iyong malawak na pag-ibig at masaganang biyaya ang siyang patuloy mong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, ibinubukas po namin ang aming isipan, ang aming mga puso, sa salita mo na ituturo po sa amin sa umagang ito. At ang salita mo ay buhay, Panginoon. At sa amin patuloy at palaging nagbibigay ng kalakasan. And we always expect something good is going to happen. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Good morning po sa inyo lahat. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Gayon din sa ating mga nasa kani-kanilang mga tahanan. At anuman ang katatayuan o posisyon nyo sa oras na ito, pagpalain po kayo ng Panginoon. At patuloy na ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na magturo. And we pray for a good signal sa mga, anong tawag doon? Unstable na connection dahil umulan at medyo nadidistract. No? Bakit pag umulan, nadidistract ang communication? Ano? Pag umuulan, nadidistract din ang kuryente. So, pero yung mga magsasaka, tuwan-tuwa naman. At sila ay biyaya ng ulan. Okay. At ngayon, we always open up a question. And at the same time, that will be our message. At ano ba yung last Sunday natin? Paano mo hinaharap, no? Ang buhay na walang katiyakan. At ngayon ay paano ka nakakasurvive financially sa buhay ngayon na walang katiyakan. Survive pa rin. Buhay pa rin, ano? So, paano mo hinaharap? Ngayon, paano ka nagsusurvive, no? And a lot of testimony na in spite of this pandemic, in spite of these uncertainties, still yung mga anak ng Diyos patuloy pa rin na nagpapasalamat. Not because of the pandemic, not because of the uncertainties, but because of the goodness of God. Amen? Sa kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak. At tayo po ay dahil sa biyaya ng Diyos. No? Nandun yung angat tayo dahil sa biyaya ng Diyos. No? Nagbibigay daan sa atin upang maging matagumpay, maunlad at mabunga kahit sa gitna ng krisis sa ekonomiya. No? All because of the grace of God. Diba sabi natin, there are things na unexplainable. Hindi mo mapaliwanag. No? How you survive, how these things na
in spite of situation like this, but still, we survive. It's all because of the grace of God. At maging yung pagka-Pilipino, yung mga Pilipino daw, resilience. Resilient ba yun? Tama, no? Madali silang maka-adapt in whatever situation. No? Kahit saan mo dalhin, they will survive. No? Plus, yung ikaw pa ay anak ng Diyos. Okay. So, yung biyaya ng Diyos ay nananatili. At ito ang nagbibigay sa atin ng kapagtagumpayan. At nagiging mabunga pa rin kahit sa gitna ng krisis na pang-ekonomiya. And a lot of people na going out of the country, ang laging sinasabi ay para sa ekonomiya. Meaning to say, merong problema, pang-financial na problema. Okay. But with the goodness of God, dahil sa kanyang biyaya, nandun tayo ay hindi lamang tayo magtatagumpay, kundi nandun na yung tagumpay sa bawat isa sa atin. Amen po? Of course, kung yung sistema lang ng mundo, at nakikita naman natin, nandun yung bound to fail, if you only rely on the system of this world. Nandun na yung unstable. Kaya nga, ito yung way na hindi naman natin sinasabi na ito ay pinababayaan ng Diyos. The system of this world definitely will fail. But the system of God, in which is the kingdom of God, will never fail. At ito ay mananatili. Lalo na yung kanyang salita. Ito ay, sa kanyang mismong salita, we have a guarantee of security through His Word. Kaya nga napakahalaga na ito ay ating naririnig, naintindihan yung mismong salita ng Diyos dahil ang mismong salita ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng seguridad. At kahit sa gitna man ng mahirap na panahon. But with the promises of God, ito yung nagpapalakas at nagbibigay ng enlightenment sa bawat isa sa atin. That is the power and the promises of the Word of God. Say amen. Now, ngayon ang panahon na manatiling naka-plug in sa mga pangako ng Diyos at manatiling nakatuon sa Kanya. Okay. Sa bagay, yung sitwasyon daw ganito na marami ang nababaling sila sa Diyos. Ano ba yung nababaling? Yung parang nai-incline, napofocus, di ba? Sabi ni Kuya Remel, napapatawag. Tumatawag sa Diyos, di ba? So, tawag nito, yung dating, they don't share the word, Sila na mismong nagsishare. And they give a testimony that hindi biro-biro yung sitwasyon, pero makatotohanan din at hindi biro-biro yung pagligtas ng Diyos sa kanila. Those who survived the pandemic, that is their testimony. That God is really good sa kanilang mga buhay. Say amen. Kaya nga, pag sinabi mong electrical engineer kasi kayo naka-plug mo. Naka-plug in sa mga pangako ng Diyos. Parang nakasaksak ka, parang meron kang apply, nakasaksak sa outlet. Meaning to say, you are getting from the source. You are connected. Naka-plug in, you are connected to the source. And if you are connected to the source, meaning to say, you get power from the source. Amen. Kaya nga, manatili tayong nakaugnay, makatili tayong connected, sabi natin, naka-plug in sa mga pangako ng Diyos. At manatili tayo sa Kanya. Say amen. Of course, the kingdom of God is a higher system, na compared to this system on this world. The kingdom of God. That's why, sa Matthew 6:33, sabi doon, di ba?
seek ye first and foremost, no, the kingdom of God. Because this kingdom of God is a higher system, no, compared to the world system. And remember, the world system, ito ay mag-i-end. But the kingdom of God will last forever. Hindi ito po matatapos, but the system of this world, ito ay matatapos at matatapos siya. Amen? At yung sistema ng Diyos ay, there is this abundance of resources, sabi natin. Sabi nga natin, nandun, nare-renew, no? When you say renewable, hindi nauubos, no? Hindi nauubos yung pinagkukunan. That is the resources of God, no? At and of course, yung mismong wisdom na ibinibigay niya sa atin, doon tayo doon kumikilos, gumagalaw yung ating mga kanikanyang buhay. At halos lahat ng lugar ngayon is in recession. Yes or no? Yes. No? At masasabi natin na mayroong pagkatakot sa mga nangyayari. Okay? So, walang lugar na, meron na bang pandemic-free na lugar? Parang wala pa yata, no? Almost all of them, no? Ha? Sa buwan? Batanes daw, ano? May mga they're affected, no? But majority, no? Lahat ng lugar, no? Kaya kung nakakaranas tayo dito, it is the same thing, nakakaranas din yung iba. No? Kaya nga sabi na sa James, di ba? Walang pagsubok na hindi nyo ibig sabihin, lahat ng pagsubok ay mapagtatagumpayan. Amen? So, nandun tayo ay magtatagumpay. At may pagkatakot sa mga nangyayari. No? Kumusta na lang kung yung buhay mo ito ay hindi nakaugnay sa Panginoon. Walang gamot sa takot. Kung paanong walang gamot sa, tawag ito? Yung... Wala daw gamot sa inggit. Di ba? Walang gamot sa hindi payapa. Di ba? Walang gamot sa, magiging mapagalala, di ba? Wala ring gamot sa takot. Di ba? Meron daw gamot sa takot, matakot ka na lang para no medicine, walang gamot, no. Kaya nga ang panalangin daw ang gamot. Just the same, it is being connected with God, no. If you are connected with God, nandun yung relasyon mo sa Kanya, no fear, no worry, always at peace. Amen po. No. Meron pa ring Diyos na mapagkukunan na walang limitasyon upang matugunan ang mga pangangailangan sa anumang oras at anuman ang nangyayari sa ating paligid. There is still God. No? Nandyan pa rin ang Diyos. Okay? Because we believe we are created in the image of God. So therefore, we believe God. No? And if you believe God, God exists. No? Nandyan ang Diyos, no? Na siyang pinaka-source, siyang mapagkukunan natin, no? Upang matugunan yung lahat ng ating pangangailangan. Say amen? Anumang oras at anumang nangyayari sa ating mga kani-kanyang paligid. Say amen. At of course, sabi natin last Sunday na yung mismong karunungan galing sa Diyos. No? The wisdom from God, ito ang nagbibigay kaalaman kung ano ang gagawin kapag wala kang maitugon sa pamagitan ng iyong sariling likas o kakayahan. That is the wisdom. At sa pagharap natin sa mga bagay na ito, yun ang ating ginagamit. You always have the wisdom of God. Yung karunungan ng Diyos na ito ay nasa bawat isa na nagkaroon ng ugnayan sa Kanya. Of course, yung wisdom of God naman ito ay batay sa kapahayagan ng Diyos. No? Batay sa revelation knowledge, no? Sa mismong Diyos, no? Na nagmula sa Diyos. Hindi sa
ano pa mang kaisipan, hindi sa kaano pa mang sistema, doon mismo sa salita ng Diyos. Kaya nga, etong dahilan, why we always take time to study the Word of God, to listen the Word of God, and to understand the Word of God. Say Amen. Now, patungkol naman sa ating financial security, we always tap into the wisdom of God. Okay? Para matugunan on a consistent basis ang iyong mga pangangailangan. Say amen. So even on this we don't rely on our own strength, no. We don't rely on our own understanding. Bagamat meron tayong wido-wido, meron taong sabi nila magaling sa pera, magaling humanap ng pera, madaling gumawa ng pera. So, hindi wido-wido, no? So, maging sa financial security, we always tap into the wisdom of God, no? So, nandun yung biyaya ng Diyos. Siyempre, sa ating kapanahunan ngayon, hindi naman nagpapaulan ng pera ang Diyos. Amen. Hindi yung, mag-pray kayo, sahod. Tama na yan, magbubuhos na ng pagpapala ang Diyos. Sahod na tayo, sahod na tayo. Wala na naman ganun, di ba? Wala naman perang lumilipad. No? Bagamat merong lobo, lumilipad yung pera. Ano ba yung nakita ko sa, fake lang pala yun, nasabing ganun, no? Sa nanghinayang, di ba? So, fake lang pala, nanghinayang, Imagine, fake lang, nanghinayang. Kumusta lang ang pagkaito, yan, Ito ay totoo. No such thing, hindi na nagpapaulan ng pera ang Diyos. Hindi na nagtatago sa lupa at makakapulot ka ng pera. Hindi na ganon kumilos ang Diyos, no? On our generation. God has given you the wisdom. And out of that wisdom na binigay sa iyo ng Panginoon, iyon ang regalo, iyon ang gagamitin mo. Upang sa gayon, yung to have established financial security, at the same time, we always tap into the wisdom of God. And we always tap to the resources ng ating Panginoon. Of course, para matugunan on a consistent basis ang iyong mga pangangailangan. Meaning to say, nananatili, nananatili yung pangangailangan mo na natutugunan. Hindi naman ngayon meron, bukas wala na naman, ngayon meron, wala. Sabi niyo, mas marami yung wala, konti yung meron. O kaya, puro wala. Parang mahirap. Ganun. So, we always, tap into the wisdom of God. Say amen? Now, these are practical things na ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos. No? And these practical things, we can say, kasing halaga din naman ng spiritual na bahagi sa mga bagay-bagay. Remember, lahat naman ng bagay, they all started on spiritual things. Even yung material things na nandito, it's all started sa spiritual things. And I believe maraming tao ang may struggle in the area of finances. Yes or no? Kung marami noon, maraming ngayon na they have this struggle because of this recession, because of this uncertainties. And it happened na makita mo, maraming nawalan ng trabaho, maraming negosyong nagsara. Ngayon, di ba, naluwag na naman yung NCR plus, no? GCQ na sila. So anong sabi ng DTI? Wala yung taga DTI natin dito, no? With that anong tawag ito? Niluwagan, no? Ang tawag ito, thousands of job na na-create doon sa pagluwag na ganito, no? Of course, they try to balance it na health against economy. So kaya nga sasakit talaga ang ulo ng presidente, no? How to balance health and economy, Pero kung titingnan mo parang patsa-patsa lang until such time na tawag nito ang programa ma-vaccinate lahat, That is the program of the government, no? Though in other nation in June sabi nila na sila mask free, no? Wala na silang tawag nito mask. Ano ba yung mask sa Tagalog? Pantakip. Ano ba sa Tagalog yung mask, face mask, Sige nga, anong Tagalog yung face mask? Pantaklog sa mukha. Di ba? Now, since there is struggle sa ating area of finances, so,
let us maximize our finances sa gitna ng walang katiyakang pang-ekonomiya. Let us maximize yung ating finances, no? Sa gitna ng kawalang katiyakang pang-ekonomiya. So, yun ang sinasabi natin. Whatever you have, we have to maximize. Amen? Di naman natin sinasabing survival, but instead sa Diyos, it is a consistent, renewable resources na meron ng ating Panginoon. Kaya nga, when you go back yung question natin kanina, paano ka nakakasurvive financially sa buhay ngayon na walang katiyakan? Now, to maximize our finances sa gitna ng kawalang katiyakan pang ekonomiya, and paano ka mag-survive financially? Okay. So, hindi lang kahit papaano, lahat tayo meron. Amen? Lahat tayo meron. Meron tayong resources. Magkakaiba nga yung gaano karami, gaano kakonti, yan ba ay konting-konti, di ba? Lahat meron. We have all these resources. Okay? Now, that's why Christians, they tap into the resources of God. Yung mismong resources ng Panginoon. And lahat tayo, we have this wisdom of God. So, ito yung gagamitin natin to maximize the resources na naipagkaloob na meron tayo. Say amen. So, pwede natin gawin maging masinop o matipid sa yung paggastos. Okay, that is maximizing. Hindi ko naman sinabing maging kuripot. Kundi negative yun, di ba? Negative connotation. At maging masinop, matipid sa yung paggastos. Hindi ko sinasabing hindi ka dapat bumili ng anumang gusto mo o hinahangad mo. Di ba? Well, it is so amazing na how people get survive sa pandemic. Kahit ako mismo, hindi ko maipaliwanag how people get survive sa pandemic na ito na nagdulot ng krisis pang-ekonomiya. It's unbelievable how they survive. Though yung binibigay na anong tawag ito? Ayuda ng gobyerno, very limited, and it's a per family, Tapos, and yet they survive, So it's amazing, Parang hindi mo maisip, Bagamat yung iba, marami, sabi nila, nagalaw na daw nila yung kanilang mga savings. Yung mga mahiling mag-ipon. Hindi naman ibig sabihin, pag nagsisave ka, sabi na kasi ng iba, huwag ka na mag-save. Saan ba gagamitin yan? Pag nagkasakit ako, tingnan mo, yung magkakasakit ka niyan kasi nagsisave ka Di ba? So, saan ka nagsisave? For emergency purposes, tingnan mo, may darating emergency sa inyan kasi nagsisave ka, di ba? So, maling kaisipan ng intention ng why you save. Okay? So, yun ang purpose ng savings. Na may mangyari, may dumating, We have some resources na, of course, all these things ito ay galing sa ating Panginoon. Say amen. So, hindi ko sinasabing hindi ka dapat bumili ng anumang gusto mo o inahangad o yung mga generation ngayon, wish list, di ba? Ano yung wish list, di ba? Lilistahin yan. Ito yung wish ko pag nag-birthday ako, ganun. Sino mga nag-birthday ng May? Maraming nag-birthday ng May yata. Sino ang birthday ng May? Meron bang May dito? Si Ate Melodia pala kahapon. Si Atchingay, hindi ko alam kahapon o ngayon, ngayon. Si Atchingay yung kaibigan ko na sa sa Cayman Island. So, nanonood ng live. So, happy birthday Atchingay. Ngayon palang birthday niya, akala ko kahapon. So, si Ate Melodia, happy birthday from Christ Faithful Servant. So, May 15. Si Ate Melodia, May 15. Birthday nila kahapon. Okay. So, may mga pag may birthday, 'di ba, merong wish list. Si Teacher Gret, happy birthday Teacher Gret, Wala tayong ngayon celebration pag si Ate Johnny rin, maraming May, si Ate Johnny, si Ate Gret. So, happy birthday sa mga may birthday ng May. 'Yun ang nawala, na every end of the last Sunday of the month, meron tayong birthday celebration na
kainan. Ngayon ang wala. So of course, because of this protocol, bawal muna yung ano. In fact, sa church, 60%, 30% lang, no? We try to maintain. And may mga usual protocol, getting permits, ano, sa mga barangay, ano. So we try to comply, no, doon sa mga requirements. Okay. Now, let us allow God to direct our spending habit. No? Sa halip na bumili ng mga bagay-bagay na on impulse buying mode. No? So that's the wisdom of God. No? Allow to direct our spending habit. No? Kasi iba yung life noon compared to the life today. Malaking pagkakaiba. No? Your spending in the past is really different of your spending given the situation right now. Say yes. So, again, we have to tap the resources of God. No? Let us allow God to direct our spending habit. Remember, you are connected with God. So, if you are connected, kung ikaw ay merong relasyon sa Diyos, you have to tap. No? Meaning to say, gamitin mo yung naibigay at naipagkalob sa iyo ng Diyos. Amen? Sa bagay, sabi nila, wala nang impulse buying ngayon kasi walang pambili daw, ano? So wala nang impulse na sinasabi nila, no. Isaalang-alang ang mga bagay na talagang kailangan mo ngayon kumpara sa mga bagay na pwede naman kahit na wala o wala muna. Amen. So ganun ang way natin ngayon, ano? Actually, what we are doing is still the wisdom of God, no. Hindi yung practicality. It's still the wisdom of God. No? Nandun yung pagsaalang-alang sa mga bagay na kailangan mo ngayon, di ba? Ano ba yung mga pangangailangan mo ngayon? Ano bang pangunahing pangangailangan mo ngayon? Ha? Face mask. Face shield. Hindi ka makabili. No? Hindi ka makabili sa bibili kang bigas. Wala kang face mask. So, pangunahing ngayon, face mask. Di ba? Hindi ka papasukin sa grocery kung wala kang face mask, wala kang face shield. So, ang pangunahin ngayon, face mask at saka face shield. No? So, nandun yung pangunahin, bagay na talagang kailangan mo ngayon, kumpara sa mga bagay na pwede naman kahit wala o wala muna. That's the wisdom, Nandun pa rin yung, wisdom ng Panginoon. And, payagan ng Diyos na pagpalain ka. Maging yung mga desires of your hearts sa tamang oras o tinatawag nating sa tamang panahon. Amen? So, ganun ang pagkilos ng Diyos. Akala natin, practicality lang to with our own wisdom. No, it is the wisdom of God. No? Na tayo'y tinuturuan kung paano tayo mananagumpay. Ibig sabihin, gumagawa tayo, kumikilos tayo na isang mananagumpay na kapiling at kasama natin ang ating Panginoon. Say amen. In Matthew 14:15 to 21, it's the story of the feeding of the 5,000, di ba? Verse 15, Matthew chapter 14, verse 15, nang gumagabi na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, nasa ilang na lugar po tayo at dumidilim na. Paalisin niyo na po ang mga tao para makapunta sila sa mga nayon at nang makabili ng pagkain nila. Yung mga disciples, ayaw magpakain ng mga to diba? Pinapalayas na. Lord, paalisin mo na yung mga yun. Diba? Ang dami niyan, pakakainin natin yan. Kuripot yung mga disciple. Nag-aalala sila. Ang dami niyan, di ba? Paano mo to pakakainin, di ba? Parang baliktad sa sa kultura ng mga taga Luzon, di ba? Pag piyesta, hinihila yung mga tao. Kayo, kumain kayo sa amin, kain kayo dito, di ba? So, kultura. Sa inyo rin? Sa San Juan din daw pala, pagka piyesta, hinihila yung mga tao. Pag hindi ka kumain, galit pa sa kanila, Kaya yung mga tao ginagawa nila, kain konti. Pag dun sa kain na naman, ayaw nilang namamahiya, di ba? So parang kinuha yata to sa ibang kultura naman to, di ba? But this disciple, sabi niya,
sabi nila kay Jesus, nasa ilang lugar po tayo at dumidilim na. No? Siyempre, pag dumidilim na, kaya pagka magko-call ka ng meeting, wag yung oras ng pagkain. Ano? O hindi. Kaya nga yung mga virtual ngayon, 7 o'clock, 6 o'clock, di ba? O naka-dinner na kayo. Para tawag nito, may extension man, busog na. Di ba? O kaya, yung iba, sanay silang hindi sila sanay kumain ng late, tapos matutulog na. Parang mahirap makatulog pagka busog. No? Pero sabi nila, mas mahirap matulog pag gutom. Hindi ka daw makakatulog. Masakit daw sa ulo kasi gutom, di ba? Sa bagay naman yung iba sabi, pag busog ka, mabilis kang antukin, Sabi nila, pag busog di ba? So, nasa ilang na lugar po tayo, sabi niya, at dumidilim na. Paalisin niyo na po ang mga tao para makapunta sila sa mga nayon at nang makabili ng pagkain nila. Verse 16, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi na nila kailangang umalis. Ano sabi niya? Kayo ang magpakain sa kanila. Lagot yung mga lagot yung mga disciples. Nagsabi si Jesus, hindi na nila kailangang umalis. So, kayo, sabi niya, ang magpakain sa kanila. Diba? So that's a tall order. Yung mga disciples, pinapaalis, pinapalayas. But Jesus, sinabi niya, kayo ang magpakain sa kanila. Sabi niya, wag niyo silang paalisin. No? Verse 17, sumagot sila. Nagtago siguro to ng mga pagkain. Ano sabi niya? Verse 17, mayroon lang po tayong 5 tinapay at 2 isda. So they have resources. No? Sabi, walang mapapakain, di ba? So kaya pinapalayas, walang mapapakain. No? Pero alam ni Jesus, meron. Kasi kayo ang magpakain sa kanila. Di ba? So, tinanong, sumagot sila, mayroon lang po tayong 5 tinapay at 2 isda. Okay? So, sabi niya, take note of the word lang. No? Meron lang, meaning to say, that is not enough. No? Hindi kayang pakainin yung 5,000. No? 5,000 na lalaki, hindi pa kasama yung bata, hindi pa kasama yung yung babae. Di ba? Nung panahon kasi ng Bible, hindi binibilang ang babae, lalaki lang, Parang hindi tao yung babae, Hindi, laging sinabi, lalaki, specifically, lalaki, So, 5,000 kasi, siyempre, sa kanilang kaisipan, paano mapapakain to, 5 tinapay at 2 isda. Naalala ko nun, merong restaurant na gano'n, sabi niya, 2 fish, 2 pieces and 5 breads. Parang gano'n, tindahan. 5 bread and 2 pieces. Pag kumain ka daw doon, mabubusog ka talaga. Lagi daw bread tsaka isda. Hindi naman, So, gano'n ang niya. Gano'n ang concept niya, It's a Christian, na tindahan. Okay, na restaurant, Mayroon lang po tayong 5 tinapay at 2 isda. So, kulang. Tama? Paano mapapakain yung 5 tinapay lang at 2 isda against sa 5,000? Okay? Now, in verse 18, dalhin ninyo ang mga ito sa akin, ang sabi ni Jesus. So, akin na, sabi niya. Dalhin ninyo ang mga ito sa akin. The resources na meron kayo, since gusto niyo silang pakainin, pero limitado lang ang meron kayo, dalhin niyo sa akin. Sabi. Of course, as we go on, we know the story, mapapakain yung 5,000. Yes, ang sabi ni Jesus, dalhin ninyo ang mga ito sa akin, sabi ni Jesus. Verse 19, inutusan niya ang mga tao na maupo na sa damuhan. O, ito na yung gusto ng mga tao. Upo na, kakain na tayo. Di ba? Sabi niya, inutusan niya ang mga tao na maupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya at ibinigay naman nila ito sa mga tao. So, kinuha niya 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Okay. And then, ibinalik niya. Hinati ang tinapay at ibinalik niya sa mga tagasunod niya at ibinigay naman ito sa mga tao. Verse 20,
Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga 5,000. See? Specific, ano? Maliban pa sa mga babae at mga bata. Okay? Napakain yung 5,000. Okay? Doon sa limited resources na meron sila. Okay? What strikes us most, yung verse 20, kumain silang lahat at nabusog. Okay? Pagkatapos, tinipon nila yung natirang pagkain. Okay. Pinatipon niya, di ba? Sayang, di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi waldas ang Diyos. No? Di ba? May natira, may nasayang, ano? Tinapon, di ba? Hindi, di ba? Anong nangyari? Tinipon nila ang natira. Di ba? Meaning to say, ginather nila yung yung excess. Di ba? So that is maximizing the resources. Di ba? Tingnan mo, pagka kumain ka, ang daming sobra. Ang daming sayang. O minsan, di ba? Lalo na yung mga buffet. Di ba? Makita mo, kukuha, pero ang daming sayang. No? But our God, hindi siya Alam niyo yung, ewan ko, kung alam niyo pa yun, nung time namin, yung mga kaedad ko dito, alam pa yung kwentong Aksyong Aksaya. Kilala niyo yun? It's just a comic character na, Asyong Aksaya. Ano ba sinabi ko? Tinitingnan ko lang, nakikinig kayo, Asyong Aksaya pala yun. Di ba? Yung, maksaya siya, di ba? So, tawag nito, yung mga generation ngayon, hindi na nila alam yun. No? So, isa siyang mayaman siya, pero maksaya siya. Okay, so, hindi niya minamanage, hindi niya minamaximize yung resources na meron siya. So, hindi tayo ganun, Likewise, ganun din, let us maximize our available resources. Amen? So, yung mismong natira, nabusog na sila, pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain. In other translation, inutusan niya yung mga disciples. Gather the leftovers, sabi niya. Sayang. Di ba? Of course, anong purpose nun? Hindi para itapon, upang sa gayon, dalhin nila uli yun. Upang sa gayon, makain nila, magamit nila, diba? Hindi sayang. No? So, they try to maximize the available resources. No? Remember, mag-midnight snack pa, di ba? Alakbay sila, di ba? Lalo na yung mga tayo, sunod-sunod yan kay Jesus, Kasi kung saan merong pagpapala, ganun talagang tao, kung saan meron doon, sunod-sunod yan, These people following Jesus, dahil meron silang nakukuha sa Kanya, di ba? Just the same, Jesus takes that opportunity. Now, sabi natin na let us maximize our available resources. Yes? No? Remember, we are entrusted to manage what God has created and given to us. We have to manage. In-entrust tayo to manage kung ano yung nilikha at ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Look at Genesis chapter 1, verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao, ano sabi niya? Ayon sa ating wangis. Anong sabi dito? Sila ang mamahala sa lahat ng uri ng hayop. Tama? Sila ang mamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, sabi niya. Ayon sa wangis niya, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Sabi niya. Diba ganun na sinabi niya? Okay? So, when you go back to 26, sabi niya, sila ang ang mamahala. Mamamahala. Okay? So, we are entrusted
to manage what God has created. Yes? And what God has given to man. Pag sinabi mong mamamahala, you are a manager. Oh. In other translation, stewards. So ikaw ang mamamahala. Ikaw ang magmamanage ng mga resources, di ba? In chapter 1 from 11 makikita natin doon, nung sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halamanan. Meaning to say, bago niya nilalang yung tao, pinrepair niya muna yung pangangailangan ng tao. Okay? Kaya nga yung ginawa, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, sabi niya. Tapos meron din sa sinabi doon, magkaroon ng iba't ibang hayop, sa dagat, sa tubig, no? Maging sa himpapawid, sabi niya. So magkaroon ng tawag nito, iba't ibang uri ng hayop sa lupa. Nagkaroon. No? So merong halaman, merong yamang dagat, merong yamang himpapawid. Ano ba yung mga yamang himpapawid? mga ibon. O, di ba? Yung manok ba yun sa lupa? Yung manok ba sa lupa, sa himpapawid? Pwede sa lupa, pwede sa ano. At saka magkaroon ng iba't ibang huri ng hayop sa lupa. So, nakumpleto, di ba? At saka niya sinabi yung 26, doon nilikha ang tao. What is the intention sa paglikha ng tao? To manage. Amen. Para pamahalaanan niya. No? Sila ang mamamahala, sabi niya. And pagdating sa 28, sabi niya, at mamamahala sa buong mundo. At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. That is the tall order, di ba? We will manage the available resources na ginawa at ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Amen po. Kaya nga, we have to be a good manager. No? So therefore, being a good manager, we need the wisdom of God. Say amen. And finally, in Luke chapter 12, verse 42, sabi sa TPT, the Lord replied, sabi niya, a master will delegate authority in his house to a trustworthy and thoughtful manager who understands his master's desire. Okay. And the household manager will serve others what they need at exactly the right time. Amen? So ito yung pagmamanage, di ba? The resources na meron tayo, let us maximize the available resources na meron po tayo. Because we are responsible to manage these resources. Okay. In NIV version, sabi niya, the Lord answered, who then is the faithful and wise manager? Ano tayo? Manager. No. Hindi kayo makapaniwala? Di ba? We are manager, di ba? Hindi man kayo manager sa inyong kumpanya, manager, we are called stewards and manager. Okay? Sa isip kasi natin, pag manager, upo-upo. Ang isip mo, upo-upo eh. Di ba? Pero ikaw, gumagawa ka. You are actually manager kasi minamanage mo yung resources na meron ka. Minamanage mo yung ipinagkatiwala sa'yo. So therefore, you are manager. Amen. Sa katabi mo, manager ka. Di ba? You manage, di ba? The resources na meron ka. And the Lord answered, sabi niya, who then is the faithful and wise manager? Okay? Whom the master puts in charge of his servant, ano sabi niya? To give them their food allowance at the proper time. Oh. Amen? So, parang yung manok, di ba? Hindi lahat, isasabog mo lahat sa kanya, di ba? Iiwanan niya. Di ba? Bibigyan mo dahan-dahan, di ba? Okay. Hindi yung, anong tawag ito? Wagas. Wala nang bukas, di ba? One day millionaire, di ba? Sagad-sagad. Hanggang sa maubos, di ba? Anyway, sabi mo, the Lord will provide. That is not wisdom. Amen? Hindi yung wagas, pagkatapos bukas, wala.
lagas na. Di ba? Ubus-ubos. Ubus-ubos. Di ba? Sagad-sagad, ubus-ubos. And then you pray, Lord, anyway, God will provide. That is not wisdom. Yes, the Lord will provide. But you are responsible to manage the resources that God has given and entrusted to us. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya, the Lord answered, sabi niya, who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servant to give them their food allowance at the proper time. Kaya nga yung mga magulang, gusto nila yung allowance ng kanilang mga anak, binibigay araw-araw. Kasi pag binigay mo ng isang buwan, minsan lang kayo sa isang buwan magkikita. Pero kung araw-araw magkikita kayo, parang ganon, di ba? So, tawag natin dito na, in charge of his servant to give them their food allowance at the proper time. Kaya nga, sabi natin na, huwag gumastos ng pera na wala pa. At wala ka, lalo na kasi wala di ba? O mabuhay ng higit sa iyong kinikita. Amen? Ito ay isang prinsipyo ng mabuting pangangasiwa. You are a manager. Amen? Huwag gumastos ng pera na wala pa. Wala pa, nakasanla na. Parang gano'n. Di ba? Diba? That is not wisdom. That is not godly wisdom. Amen. Wala pa, di ba? Sabi nga nila, huwag mo nang bilangin, ang itlog pag hindi pa hindi pa napipisa, di ba? Binibilang mo na. Oh, sabi niya, yung daddy ng baboy, yan, 12, mga anak niya, 12. So, binibilang mo na. Binilang mo yung itlog mo ng manok mo, 12, mapipisa lahat yan. Di ba? Pag pisa mo, walang napisa kahit isa. Wala pa, di ba? Hindi yung wala pa, pinangungutang mo na. That is not being a good manager. Amen. Kaya nga, huwag gumastos ng pera na wala pa. Hindi natin ibig sabihin, this is not spiritual. No, this is actually spiritual. Because all material things, all practicality, ang source niya ay spiritual. Amen. Huwag gumastos ng pera na wala pa. Wala ka. Di ba? Wala pa o kaya wala ka. O mabuhay ng higit sa iyong kinikita. That is the problem. Pagka nabubuhay ka outside doon sa, earning, outside doon sa kita mo. O kaya sabi mo, by faith, God will provide. No, we are not questioning that. Amen. That is your faith, that God will provide. Amen. But don't forget, you have also the wisdom of God. Amen po. And most of time, mas sumasablay yung by faith. Hindi naman natin sinasabing minamalit natin ang faith. No. God given us responsibility to manage the resources na meron tayo. Yun nga sinasabi natin ng wisdom na yung sa yung sariling kakayahan, wala ka nang alam. Hindi mo alam ang gagawin mo. Then the wisdom of God will flow sa ating mga kanikanyang buhay. Say amen? So, let us use the resources. Let us use the blessing that God has given to us. That we are responsible dahil pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon. Amen? So, paano ka nagsusurvive, no? Financially? Diba? Amen? Paano ka magsusurvive na financially in the midst of uncertainties? Tap in the resources of God. You have the wisdom of God. Amen? Ang Diyos mismo ang siyang kikilos, ang Diyos mismo ang magtuturo. But with all this practicality na nangyayari sa ating buhay, sinasamahan pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen. Hindi natin hindi natin winawalang bahala yung mga bagay na kung titingnan natin it's basic. But sometimes ito ay ating no-overlook. No? Amen po. So let us manage, let us be responsible with these resources na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Anyway,
sa pagkalalang sa atin ng ating Panginoon, we are manager. Tayo ang mamamahala. God prepared everything. Nandiyan na lahat na nandyan. Inihanda, ibinigay, nilalang ng Diyos. What is our role? To manage. Amen. So let us manage all these resources according to the wisdom of God na naipagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen po. So let us continue next Sunday. Paano mag-survive, no? Financially sa panahong walang katiyakan. Amen po. And next Sunday is much more stronger. And malapit na kasi yung mid-year. It has to be stronger and stronger. Amen po. Maging masinop, maging matipid doon sa resources. Of course, may mga bagay naman na hindi naman kailangan tipirin. Sabi ni Ma'am Weng, magtipid ka na sa lahat, wag lang sa pagkain. Even in the food, di ba? Nandun pa rin yung wisdom, di ba? Ako kasi, bumibili ka na rin lang ng pagkain, gumagastos ka na rin lang, tiyakin mo na ito ay merong pakinabang sa iyong katawan. Amen po. Lalo na ngayon, you have to boost your immune system, di ba? Kaya ka nagkakasakit, no? Weak ang immune system, no? Bakit nagiging weak ang immune system? Because of the right food, right intake na pinapadaloy natin sa ating mga ugat, no? Kaya tuloy yung ugat natin hindi maturukan ng tama. Hindi makita. Di ba? So, amen. So that is being still, that is being responsible, di ba? Sa mga ngayon praise God, nagiging na ngayon yung mga tao, health conscious. Di ba? Hindi lang health conscious, pa sila? Ano ang tawag pag malinis? Hygienic na yung mga tao ngayon, di ba? Bago kumain, talagang hugas kamay. Happy birthday to you. Hugas kamay talaga, di ba? Dati-rati, kararating sa bahay, hindi na, kain na kagad, di ba? Pero ngayon hindi. Diba? Hugas kamay pa yan. Alcohol pa yan. Magmumumog pa ng alcohol. Hindi naman Kung hindi. Di ba? Nagiging hygienic, which is good, di ba? Kung titingnan mo, that is normal. Amen? So, that is being actually responsible. Amen? We are being entrusted to manage, mamahala. And we have to be a good manager. That's why we always tap into the resources of God. Amen? Sino magtuturo sa atin ng ganito? Only the Word of God. Amen? Hindi mo kailangan mag-seminar. Magbabayad ka pa. Diba? Just look at the Word of God. Just understand the Word of God. And then the Word of God will empower you. The Word of God will teach you. Diba? Nakikita mo ang sarili mo sa pagkalalang sa iyo ng ating Panginoon. Hindi mo alam ngayon, you are a manager. Oh, di ba? You are a manager. Wala naman akong business, sabi. Meron, to manage what you have. Diba? Kahit 5 tinapay lang, 2 isda, pag yan ay dinala sa Panginoon, it will get multiplied. Amen. Lalaki, no? Yung maliit, pararamihin at palalaki ng Diyos. What is important is, hindi tinago ng mga disciple, wala po! Anong meron kayo? Di ba? Hindi nila sinabing, wala po, walang meron. Pero hindi nila maitatago because Jesus Himself, alam niya meron. Amen. You have something in you. Baka higit pa sa 5 tinapay at 2 isda. O tama, hindi baliktad. Kung minsan 5 isda, 2 tinapay. Ngayon, para hindi magkabaliktad, sigurado marami yung kanin kaysa sa ulam. Di ba, sabi nila, malimit daw magkamali. 2 isda, ano ba yun? Minsan nag-iisip sila, ano ba yun? 2 tinapay o 5 isda o 5 tinapay, 2 isda? Para madali ako, mas maraming lagi ang kanin kaysa sa ulam. So, marami yung tinapay, 5, 2 yung 2 yung isda. They have something. And that something
pag binigay mo, ipinagkatiwala mo, you entrusted to God, God Himself will multiply. Amen? So ang Diyos, ang siyang patuloy na gumagawa, nagtuturo sa atin. I doubt, ibig sabihin, walang pag-aalinlangan, we will survive. In fact, we are already conqueror. We are more than conqueror. We can overcome. Hindi tayo, the victory is already in us. We are living in victory. Meaning to say, we are already, survive na tayo. Just live with it. According to the wisdom of God na naipagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen po. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat for this privilege and opportunity na kami po ay merong pinagkukunan ng lakas at ng karunungan na ikaw ang siyang pinagmumulan. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo po sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. At ang salita mo mismo ang siyang nagtuturo sa amin. At ang salita mo mismo sa lahat ng aspeto ng aming buhay, ito ay kumpleto. And definitely, Lord, ito rin ang salita mo ang siyang magtuturo sa amin kung paano kami makasurvive financially sa buhay ngayon na walang katiyakan. Not just only to survive, kundi, Panginoon, even to abound more and more, Panginoon, in spite of this economic situation na meron yung aming bansa, Panginoon. At naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na hindi nauubos ang resources na meron. At kami na yung mga anak, patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa patuloy mong gagawin pa at kung paano sa magitan ng iyong biyaya, pinagtagumpay mo na kami, Panginoon. At salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. God bless po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tawagin natin si Ma'am Shie.